Isa na namang barko ng China Coast Guard mga kapatid ang humarang sa isang patrol vessel ng Philippine Coast Guard malapit sa Panatag Shoal noong linggo na halos nagdulot ng banggaan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, patungo sana sa timog kanlurang bahagi ng Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ang 44 meters na patrol vessel ng PCG na BRP Cabra nang simulan itong sundan ng China Coast Guard sa layong humigit kumulang 176 kilometers o 95 nautical miles hilagang kanluran ng Capones Island, Zambales. Ayon kay Tariela mga kapatid, dakong alas 11 ng umaga, isinagawa ng barko ng China ang walang ingat at mapanganib na pagmaniobra sa layong 16 na metro mula sa unahang bahagi sa kaliwa ng BRP Cabra na tila bababanggain ito, isang malinaw na pagpapakita ng kawalan ng konsiderasyon sa kaligtasan. Sa kabila ng tuloy-tuloy na radio communication mula sa PCG na iginigit ang pagiging iligal ng mga kilos na ito, patuloy pa rin iginigit ng CCG na sila ay nagsasagawa ng lehitimong maritime operations. Ang Panatag Shoal na matatagpuan 229.6 kilometers o 124 nautical miles kanluran ng lalawigan ng Zambales ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Noong 2012, kinontrol ng China ang lugar matapos ang 2 buwang tensyon sa pagitan ng Philippine Navy at China. At ang nagaganap ngayon na halos banggaan ay ang pinakahuling pangyayari sa matagal ng sigalot sa pagitan ng Maynila at Beijing ukol sa pinag-aagawang teritoryo. Mula Enero, nagpapalitan na lamang ng shadowing ang Coast Guard at mga barko ng Navy ng dalawang bansa sa may baybayin ng Zambales at karamihan sa mga tensyon ay nagaganap sa himpapawid ng shoal. Patuloy pa rin ang presensya mga kapatid ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, ang bahagi ng South China Sea na inaangkin ng Pilipinas upang igiit ang sobra-sobrang maritime at territorial na pag-angkin ng China. Noong 2016, nagpasya ang International Arbitration Tribunal na walang legal na basihan ang mga pag-aangkin ng China sa South China Sea. Gayunman, tumanggi ang Beijing na kilalanin ang desisyong ito. Noong linggo rin mga kapatid, inakusahan ng Pilipinas ang isang Chinese research vessel na nagsasagawa ng survey malapit sa pinakahilagang lalawigang kapuluan ng bansa, ang Batanes, na nakaharap sa Taiwan. Ayon sa US-based maritime security expert na si Ray Powell na sumusubaybay sa mga aktibidad sa South China Sea gamit ang satellite imaging, nakita nito ang research vessel ng China sa layong 133 kilometers o 72 nautical miles mula sa kabisera ng Batanes na Basco. Base kay Powell, ang research vessel na ito ng China ay matagal nang nagpapaikot-ikot sa lugar mula pa noong April 3 na tila walang ibang dahilan kundi magsagawa ng survey. Bagamat mabago-bago umano ang bilis ng barko, ngunit hindi raw ito masyadong gumagalaw. Ang Batanes ang pinakamalapit na teritoryo ng Pilipinas sa Taiwan, isang self-ruled na isla na patuloy na pinapalibutan ng military activity ng China na itinuturing itong bahagi ng kanilang teritoryong nais nilang bawiin kahit sa pamamagitan ng dahas. Ngayong taon mga kapatid, magsasagawa ng pagsasanay ang mga sundalo ng Pilipinas at Estados Unidos para sa pagtatanggol sa Batanes bilang bahagi ng balikatan exercises. Noong nakaraang linggo, iniutos ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. sa mga sundalong nakatalaga sa Hilagang Hangganan na simulan na ang pagpaplano sakaling magkaroon ng pananakop sa Taiwan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!